Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Lumipad. Gawa ng fun. So diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 28 hanggang August 3. So Aquarius, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano lalamanin ng iyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So use your intuition ha para makuha mo yung para sa'yo. Okay? So Aquarius, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron ka pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Pero sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba, sa isip lang, and we will answer that. So Aquarius, thank you again for your support sa ating Facebook page. You can follow me there sa James Tarot PH. So kita-kita tayo dun. Okay? So Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your love, support, and pagmamahal po sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po ang channel natin every time na meron po tayong free reading for Aquarius sa James Tarot PH. From the bottom of my heart, thank you po sa inyong generosity and kindness. Okay po? Thank you for not skipping the ads. So Aquarius, na naghihintay sa inyo ngayon July 28 hanggang August 3. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Swords. In the area of what you want, you have the Empress card. Yes. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Cups. Lovely. In the area of your near future, you have the Nine of Swords. In the area of your challenge for the week, you have the Two of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Wheel of Fortune. Wow, napakaganda. Umiikot ng kapalaran in your favor. So congratulations sa iyo, Aquarius. In the area of your challenge for divine messages, you have the Page of Pentacles. Yes. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Mamaya basahin natin siya, Aquarius. But first, bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo for the week, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have, wow, the Judgment card. Ito ang linggo ng pagkagising mo, Aquarius, okay? It is a call for action. Parang sabi ng spirit guides mo, ito ang calling mo. Dito ka pumunta, ito ang dapat gawin, ito ang dapat buhisiin. If you're having dreams, panaginip, na malinaw, maaari daw may makuha ka doon na mensahe mula sa iyong spiritual realm kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo this time. If you're seeing too much of angel numbers, quotes na talaga naapektuhan ka, na parang bakit ako naapektuhan dito? Bakit ano ibig sabihin nito? If you're asking for a sign at meron ka nakitang sign, that is a confirmation for you na tinatawag ka ng spirit guides mo to do something. Okay? Sabi ng spirit guides mo, iwanan mo na yung mga nakasanayan mong bagay na hindi na umuubra this time. Okay? You need to wake up. Parang wake up, Aquarius, wake up because you need to act on something na ngayon kailangan ikaw mismo ang kumilos, ikaw mismo ang gumawa. Okay? Kung halimbawa meron kang ma-realize ngayong linggong ito, halimbawa may na-realize ka to sa trabaho na parang, kaya pala hindi gumagana o hindi umuubra kasi si ganito siya humaharang. So, pag meron ka daw na-realize o meron kang pagkagising na nakuha, kailangan mo daw actionan. Okay, hindi pwedeng manatili siya sa nalaman ko lang, okay lang. Kailangan mo actionan, kailangan mo do itama. Kaya ka nga ginising eh. Kaya ka nga may na-realize kaya from God. Archangel Gabriel here is telling you, huy, ginigising ka na sa katotohanan, actionan mo. Okay? Kaya kung meron kang mga malalaman this week, you need to take action on it para maitama mo siya. Okay, Aquarius, isang mahalagang bagay for you. Kaya wake up from a past job or a past endeavor na pilit mong ginagawa pero ngayon para magigising ka na parang, okay, now I understand ko anong dapat kong gawin. Okay, now ngayon alam ko na po yung dapat kong puntahan, dapat kong ayusin, dapat kong pahalagahan, mga ganyan. So, a wake up for you to do the right thing. So, bago natin basahin ang full spread mo, bigyan mo na kita ng safe travel cards para ma-safe mo ma-travel ang buhay mo this week, okay? Unang-una, you have Distant Thunder, Clear the Air. O ngayon, like I've said ko talaga, meron ka nakikita, meron ka nararamdaman, meron kang mga bagay na parang magkakaproblema dun na. Uy, parang may aberya dyan. Asikasuhin mo daw agad. Ilinisin mo na, ayusin mo na para hindi lumaki, para maagapan mo pa. If there's a conversation o pag-uusap o ugnayan na parang na-misinterpret ka o parang iba yung pagkakaunawa nila sa sinabi mo, kailangan mo daw linisin na, kailangan mo daw ayusin na, kailangan mo daw i-clarify sa kanila para malinis ang inyong ugnayan, malinis ang lahat. Okay? Napakahalaga for you. Another message, you have overcoming obstacles. Yes, you can overcome anything with the Wheel of Fortune here. Yes, ang pabor ng kapalaran na sa'yo, kayang-kaya mo lagpasan kahit ano. Magiging smooth sailing ang mga bagay-bagay kaya kailangan mo harapin na. Okay? Harapin mo kasi magiging okay naman ang lahat. So, in your full spread, pag-usapan natin, at the center, you have the Seven of Swords. Yes, kailangan mo talaga magising sa katotohanan this time, Aquarius, na may mga tao sa paligid mo, sa buhay mo, o sa work, o sa pamilya, sa bahay, na parang some are hiding something from you.
Whether they are lying to you o meron silang sinasabi sa iyo na hindi totoo o hindi talaga yun yung bagay na inaakala mo. Okay? So, sabi rito, merong mga tao sa paligid mo hindi mo maaasahan, hindi mo pagkakatiwalaan, kaya kailangan ikaw mismo ang kumilos, okay? Tingnan mo siya, nakatarak doon sa lupa yung mga espada, pero siya mismo ang kumuha, kahit masakit, hindi mo, hinahawakan niya yung blade, kita niyo ba? Hinahawakan niyo blade, pero doon niya kinuha. Ibig sabihin, you're taking things into your own hands. Kahit mahirap, kahit nakapagod, pero alam mo, ikaw dapat ang kumilos, ikaw dapat ang gumawa at hindi mo iaasa sa ibang tao. Kasi kapag inasa mo sa iba, baka magka-problema pa, baka ma-delay pa, o baka magkaroon pa ng komplikasyon o pagkaantala. Kaya ngayon sabi mo, kahit na papasanin ko to lahat, gagawin ko. Kasi ako lang, alam mo na ikaw lang makatapos niyan. Ikaw lang makakagawa niyan on a very swift and successful way. Kaya sabi ni Spirit Guides mo, magising ka sa katotohanan, Aquarius, na minsan kailangan ikaw mismo nakatutok, ikaw mismo gumagawa. Put your hard work on it. Hindi mo kailangan iasa sa iba. O pag pinapasa mo, kailangan ma-figure out mo, bakit ganito? Pag pinapasa ko sa iba, lagi nagkakaroon ng aberya. Baka siguro kailangan ko tutukan. Kailangan ako mismo ang gagawa ng paraan, mag-strategize para matapos yung problema o para ma-accomplish na yung dapat ma-accomplish this week. Okay? So, the Seven of Swords, taking the matters in your own hands and having your own strategy. Nakita ko rin dito, Aquarius, na wag mo daw i-broadcast agad-agad sa ibang tao yung mga plano mo. If you have plans, if you have work things to do, may mga balak kang gawin na gusto mo magtagumpay, wag mo muna ipamalita sa ibang tao. Kasi yung frequency at energy nila baka makaharang daw yun. So make sure, sarilinin mo muna, secret lang muna, hush-hush lang muna, secret lang. And saka muna ipamalita kapag okay na, kapag successful na, okay? So, the Seven of Swords being clarified by... lumipad ko rin natin yun. May fun kasi ako rin sa gilid ko kaya lumilipad yung mga cards. We have the Justice card. Yes, you need to know the truth. Si Justice kasi may hawak siyang espada. Ang espada, clarification yan ng katotohanan. No? Ngayon sabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo malaman ng katotohanan and do the right thing. Because Justice card is action and consequences. Ngayon, kailangan mo daw pag-isipan ang bawat action mo depending sa truth na nakuha mo this time. Okay? Ano ba yung nalaman mo katotohanan tungkol something? Ngayon, para magiging cautious ka na, magiging ano ka na maingat ka na sa bawat action mo. Kasi yun na nalaman mo katotohanan, ito ang action ko para ito ang mangyari, ito ang consequences para dire-diretso yung tagumpay. So make sure, strategize. Mag-strategize ka daw ngayon, magkaroon ka ng taktika on your own pag nalaman mo yung katotohanan para tama action. Ngayon, kailangan mo daw maging maingat sa bawat hakbang, magising sa katotohanan, know the truth para alam mo yung hakbang mo moving forward. Nakita ko talaga dito na ikaw ang kikilos mag-isa. Magiging independent ka working on this kasi yun nalaman mo katotohanan pertaining sa action ng ibang tao o sa ginagawa ng ibang tao. Kaya parang sabi mo, ako na nagagawa nito. Kasi ito yung katotohanan na nalaman mo para yung action at consequences ay gamay mo. Okay? In the area of what you want, meron ka kasing kine-create Meron kang binubuo o pinapanganak na bagong bagay sa buhay mo na gusto mo siyang magawa na, gusto mo siyang matapos na para makapag-move on ka na at makagawa ka ng ibang bagay. Parang kating-katik ka na makuha to. Kating-katik ka na ma-achieve siya o makuha na yung good result. Pero sa ngayon, sabi ng spirits mo, gusto mo na din ng pahinga. Gusto mo rin makapag-relax. Kasi you've been working so hard. You've been working a lot this past few months, past few days and weeks. Nakita ko yung pagod mo at parang gusto mo na parang narinig ko talaga, gusto mo na matapos to. Gusto mo na makapag-move on. Gusto mo na makaalagwa sa buhay. Ngayon, sabi ng spirits mo, yes. Pag lumalabas si Empress card, sabi ng spirits mo, you need to relax. Okay? You need to relax. Pag lumalabas si Empress, sabi niya, relax ka lang, everything is working out in your favor. Pero sa ngayon, yung pag nagising ka sa katotohanan at aksyonan mo yung katotohanan na yun and do it on your own, nakita ko rito na magkaroon ka rin ng tamang panahon to relax, to have fun, to rejoice, take a vacation, or to sleep more. Kailangan mo daw asikasuhin din ang sarili mo, Aquarius. Isama mo daw sa equation yung katawan mo. Okay? Okay, pag hindi mo na kaya today, okay, iwanan ko na yan. May bukas pa naman. So magkaroon ka ng tamang panahon para kinabukasan magkaroon ka ulit ng energy na ilaban yung mga dapat ilaban. Okay? Nakita ko naman na mabubuo mo pa rin yung dapat mong ibuo. Mapapanganak mo pa rin yung mga gusto mo i-create sa buhay mo. But at the same time, relax ka lang. Okay? Clarify natin. The Empress card. Nakita ko rin dito na you're the kind of person this week na magiging mabilis ang resolution, magiging mabilis ang resulta, magiging smooth sailing yung mga bagay-bagay. Siguro magugulat ka rin na parang, ba't parang ang dali-dali nito? Ba't parang ang bilis-bilis? Kasi nga, ikaw ang gumagawa mag-isa. Kasi pag inaasa mo sa ibang tao, parang lagi may aberya, lagi may opinion, lagi may drama, lagi may added pa na problema pag maraming tao ang involved. Pero pag ikaw lang,
mararamdaman mo this week na parang ang bilis-bilis. The Empress card's being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, nag-level up ka na sa work mo. Nag-level up na yung mga bagay na ginagawa mo this time. Alam ko, very, very hardworking ka. Gusto mong ilaan lahat ng mga kaya mo at expertise mo para lang matapos ito. Nakita kita nag-double time ka o nag-overtime ka din para lang matapos na. Kasi sabi mo parang, I need to do this. Nakakita ko ng deadline or nakakita ko ng parang mayroon kang tinatarget na oras, may tinatarget ka na panahon eh. Parang either pinapressure ka na ng ibang tao or tapusin to, pinapressure ka na, uy, kailan na yan, tagal na yan, uy, ano update. Kaya ikaw parang nag-double time ka. Nakita ko yung pagod in your part in doing this. Pero nandun din sa iyo parang, tapusin nga to, kailan ba ito matatapos? I need to finish this all together na para makapag-move on ka na. So, ramdam ko yung pagod at saka pagmamadali mo sa part na to. Pero ngayon, sabi ng spirit guides mo, just do what you can. Hindi mo kailangang pagurin sarili mo to the point na baka kinabukasan wala ka na magawa. So ngayon, just take your time. Cultivate this. Pero alam ko kaya mo naman. With the Eight of Cups here, Eight of Pentacles here, na nakita ko na kaya binigay yan sa'yo kasi kaya mo. Okay? So ngayon, just do your best. And continue mo lang yung everyday routine. Continue showing up every day. Consistent work, consistent effort, at talaga makukuha mo yung magandang bunga niyan. Okay? Pabor sa yung kapalaran, kaya huwag ka na matakot. Idiretso mo na yan. In the area of what you need, you have the Page of Swords. You need to know more. Knowledge, isip ang kailangan pa iralin dito. Parang kailangan mo daw magtanong-tanong, kailangan mo nang kausapin, kailangan mo malaman ng diretsahan mula sa kanila yung impormasyon. No? Nakita ko rito, you have to ask. Huwag ka daw mahiya magtanong, huwag ka mahiya maging curious o mag-ask for help or mag-ask ng additional information para malinawan ka. Nakita ko kasi talagang it's all about the truth. Kailangan mo magising sa isang katotohanan. Kailangan mo malaman yung katotohanan from something para alam mo yung gagawin mo. Para alam mo yung next step mo forward. Okay? Because this information will help you para malaman kung ano yung next big step mo. Nakita ko rin dito na you will get that call, you will get that conversation or text or chat or GC or really email telling you the whole truth and nothing but the truth. At mula doon, magkakaroon ka na ng confirmation sa isip mo at sa puso mo na, okay, ito next big step ko, ito gagawin ko. Kasi alam mo na ngayon, no? So ngayon, sabi ng spirits mo, pag meron ka mga bagay na confusing, may mga bagay na hindi mo naiintindihan, ipagtanong mo. Hindi nakakahiya yun, hindi ka bawasan yun sa'yo. Mas maganda nang alam mo yung katotohanan kaysa you're just there sitting with the lies or sitting with knowing little information. Kailangan mas maraming informasyon, mas maganda, okay? The Page of Swords being clarified by you have the Five of Cups. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, you also need to let go of the past. Ngayon, parang hindi ka kasi makamove forward daw dahil inaalala mo pa o meron ka pang hinaasahan sa isang past job o past endeavor o meron siguro nangako sa'yo dati, no? Na ngayon, inaasahan ko pa rin sa'yo mo, ay baka tumawag pa si ganyan, ay baka mag-text pa si ganito, hintayin natin, ganyan-ganyan. So, sabi ng spirits mo, kausapin mo na kasi. Huwag ka basta-basta naghihintay lang. Go, text mo, i-chat mo, i-confirm mo sa kanya. Huwag ka na mahiya magtanong. Sabi mo, ay, ano na pong balita, ano na pong impormasyon, ano na pong dapat kong asahan, may aasahan pa ba ako, no? So ngayon kailangan mo daw harapin na yung sa past mo and tuldukan na yon. Okay? Kailangan mong tuldukan para maka-move forward ka na. Ito talaga yung pagising sa part mo. Kailangan mo magising sa isang katotohanan na past is past. Kailangan mo nang bitawan. Kung matagal na wala nangyayari doon, bitawan mo na yon. You need to move forward and chase new things. Be curious on what's coming. Be prepared sa mga bagong papasok sa buhay mo. And forget na the past. Okay? Forget the past. Move on na. Harapin ang mga bagong possibility with a brave heart, with a curious heart. Marami ka pang dapat matutunan. Marami ka pang dapat aralin at harapin. At yun daw ang dapat mong pagkatuunan ng pansin kesa yun dati. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Cups here. The Two of Cups, ito ang nag-confirm dito. Kaya parang sabi mo, ako nang kikilos mag-isa kasi gusto kong matapos at maging successful tong agreement namin, itong pag-uusap namin or itong ginawa namin. Merong ugnayan, merong agreement, may negotiation, may contract signing, meron kang hinahangad na oo from the other part sa buhay mo. Na parang gusto ko makuha yung matamis niyang oo. Kaya sabi mo, ako nakikilos mag-isa. Kailangan kong pag-isipan mabuti yung bawat kilos mo, yung bawat hakbang kasi para makuha mo yung good result from this. Okay? Gusto mo mapanatili yung kontrata, gusto mo mapanatili yung good side mo sa kausap mo, whether business partner ito o kaya boss or HR or someone in your workplace na meron kayong ugnayan and you want to get the good result from them. Kaya ngayon in-actionan mo mag-isa. Sabi mo, hindi ko to pwedeng iasa sa ibang tao, hindi ko pwedeng iasa sa kanya, kay kapatid o kay co-worker kasi gusto ko kailangan ako mismo mag-guarantee na everything is smooth sailing
based sa nalaman mo katotohanan with this ugnayan. Kaya ngayon sabi mo, I will do my best para makuha ito. This is a contract or a yes card from someone. Kaya nakita ko yung pagmamadali mo, nakita ko yung pag-work hard mo to get this into fruition, at ngayon nakita mo na ito yung paraan mo para makawala na sa past. Okay? So go, push, get this card, get this yes card, get this approval. Nakita ko na this will give you the abundance at pagbabagong buhay. Okay? Tumalon siya, kunin natin the Ace of Pentacles. Yes. This clarification or this ugnayan or this talk, nakita ko rin parang ito ay meeting or nakita ko yung parang interview. Yan, parang ini-interview ka niya, pero lahat ginagawa mo, ginagalingan mo at hinuhusayan mo. Either then client ito na parang may pinapagawa siya sa'yo, pero ikaw binibigay mo ang lahat, ginagawa mo lahat para mapa-oo siya o para masatisfy siya sa serbisyo mo, para sure ball ang tagumpay, sure ball ang recommendation, sure ball ang pera, sure ball ang pag-angat mo sa trabaho na ito. Nakita ko yan. So, get that contract, get that approval, gawin mo ang lahat para makuha mo tong kaperahan na to at bagong blessing sa buhay mo. Okay? In the area of your near future, eto ka na naman, Aquarius, the Nine of Swords. Medyo nag-iisip-isip ka naman. Very, very deep ka kasi. Very, very imaginative. Kaya to the point, ang dami-dami mo na naiisip. Okay? Naglalaro ng imahinasyon mo this time. At pati mga negatibo ay naiisip mo. So Aquarius, ilibing mo na yung iniisip mo na yan, yung mga negatibo mo iniisip. Kailangan mo magising sa katotohanan na yung mga nega, yung mga worries mo, yung mga anxiety mo, yung mga overthinking mo, ay wala yan. Hindi yan mangyayari, okay? Stick to your guts, stick to the positivity of life. Tingnan mo naman, ang katabi mo ay the Wheel of Fortune. Ibig sabihin, ngumingiti na sa iyo ang kapalaran. Unti-unti nang gumaganda, unti-unti nang umaandar. Kaya itapon mo na to, itong mga takot, duda mo, mga fear mo, yung mga overthinking mo, masyado ka nag-iisip na mga nega, wala pa naman nangyayari, inuunahan mo yung sitwasyon. So make sure na magising ka sa katotohanan, mas kumapit ka kay God. Okay, kumapit ka kay God, kumapit ka sa yung spiritual power na I have God, why worry? I have God, why stress? Okay? So, pamayanihin mo sa puso mo ngayon yung positive thinking. Positibo lang, huwag mo isipin yung mga nega, okay? Ang sinisira lang ng overthinking mo ay yung mood mo. Ang sinisira lang overthinking mo ay yung proseso ng pag-enjoy mo sa ginagawa mo. Yung outcome, hindi maapektuhan ng worrying, hindi maapektuhan ng overthinking. Pinapalala mo lang yung sitwasyon by thinking so much, okay? Kaya ka nag-overthink because may duda ka sa outcome o may duda ka sa kakayanan mo. Kaya sabi ng spirits mo, magising ka sa katotohanan that you can do it. You have the skills, yung darating ay para sa'yo. Yung outcome ay para sa'yo. Magiging okay ang lahat, okay? The Nine of Swords, clarify natin siya. Pag lumalabas ang 9, ibig sabihin release. I-release mo yung control. I-release mo yung pagpuwersa mo sa isang bagay. Hindi lahat ng anticipation mo ay dapat yun na mangyayari. Kaya ka nag-freak out Kaya ka nag-worry kasi gusto mo yung plano mo umayon siya sa realidad. So, just let go, let loose, let it happen. Okay? The Nine of Swords being clarified by the Knight of Cups. Yes, ito may darating daw na offer sa'yo in the near future. May darating sa'yo tao, whether love ito, or offer of a job, offer of an opportunity, pero kinakatakutan mo sa'yo mo, kaya ko ba yun? Pwede ba ako doon? Dapat ba sa akin yan? Baka naman hindi ko mapanindigan, baka naman mapahiya lang ako dyan, baka mag-fail ako, sayang. So, bakit mo pinapangunahan? Bakit mo nire-reject ang sarili mo? Aquarius, why reject yourself? Kung pwede namang mag-think positive at kunin mo siya at gawin mo ang best mo, mali mo mapasayo siya at mali mo maging long-lasting ito at maging tumagal for a very long time. Bakit mo pinapangunahan ng negatibo yung magandang bagay? Accept the offer, do your best, wag mong i-reject ang sarili mo. Wag mong pangunahan and just do everything. Enjoy the process. The good outcome is here, okay? In the area of your challenge for the week, you have the Two of Pentacles. Masyado ka daw nag-overextend. Masyado ka daw tumatanggap ng mga trabaho. Okay, parang, sige po, ako na yan. Ako na po yan. Sige, ako na. Tanggap ka ng tanggap to the point na hindi mo na kayang panghawakan. Masyado kang maraming hawak sa kamay mo. Masyadong punong-puno na yung laman ng plato mo. You need to let go of something there. Huwag ka na mag-overextend. Huwag ka na mag-overpromise. Pag hindi mo na kaya, say no. Okay? Pag hindi mo na kaya itong trabaho, pasensya na, hindi ko na kaya yan, sa iba mo na ipasa. Pasensya na, punong-puno na ako, hindi ko na maasikaso yan, busy na ako. So, learn to say no. Okay? Pag hindi mo na kaya, huwag mong tanggapin. Hindi naman yan karuwagan, hindi naman yan kasungitan, hindi naman yan pagiging masamang tao. Hindi. Tanggapin mo lang yung kaya mo, do what you can lang. Yung kaya mo lang hawakan para maparatili mo pa rin yung balance sa buhay mo. Because nakita ko rito na kapag lahat tinanggap mo, marami dyan magkakaroon ng aberya. Okay? Kasi nahihirapan ka na hindi ka na nakatutok So make sure kung ano lang kaya. Yun ang yung top priority mo this time. And i-balance mo pa rin ang buhay mo. Work hard, play hard, make a lot of time for yourself, for your family. Hindi puro gawa ng gawa.
Hindi puro trabaho ang trabaho. Kailangan may time ka rin para sa sarili mo, para maparatili mo yung balanse, para hindi ka rin magkasakit. Okay? Clarify natin si Two of Pentacles here. Nakita ko rin dito na sabi ng spirits mo, learn to enjoy naman. Mag-enjoy ka daw sa buhay mo. Hindi puro seryoso-seryoso ka. Alam ko marami kang hinahabol na deadline, marami kang hinahabol na quota o agreement o negotiation o interview. Sabi ng spirits mo, mag-enjoy ka doon sa proseso na yun. Para hindi ka ma-overwork, hindi ka ma-burnout, hindi ka bigla-bigla na lang ma-oppose o bigla-bigla na lang bumigay. Kasi pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, mas maraming energy, mas maraming love, mas maraming hope. Okay? The Two of Pentacles being clarified by the Knight of Wands. Yes, like I said, kakasabi ko lang, wow. Just do things with happiness. Do things with passion and love. Okay? Pag nag-enjoy ka sa proseso, hindi ka hihinto. Pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi ka mauupos, hindi ka mapapagod. Okay? So ngayon, do things with passion, do things with love, and do things with dedication. Magagawa mo yan dire-diretso. Okay? Yung challenge, i-clarify natin by the life cards. Unang-una, you have guilt. Alasin mo na doon yung mga guilt mo, mga pain, regrets, sorrow from the past. Tapos na yun, past na yun, ihinto mo na para hindi maapektuhan yung ginagawa mo this time. Kaya siguro urong-sulong ka sa gusto mo, kaya marami kang anxiety kasi iniisip mo baka maulit yung nangyari before, baka mangyari na naman yung ginawa sa akin dati. Kalimutan mo na yun. Ilibing mo sa limot yun para makaabante ka na. Para hindi maapektuhan yung mga good things na nangyayari sa iyo sa buhay mo ngayon. Okay? Now, the message, you have denial. Okay, wag mo daw i-deny yung mga bagay na kinakaharap mo ngayon. Harapin mo na siya. Wag mo i-deny yung mga bagay na dapat tuldukan na. Okay, kaka-deny mo kasi sa ibang bagay, lalo siyang tumatagal, lalo na-complicate, lalo lumalaki. No? Lalong lumalaki yung problema. Kaya ngayon, harapin mo yung problema, harapin mo yung nararamdaman mo para ma-solve mo agad, okay? Kaya kailangan talaga ng pag-uusap eh. Kailangan kung may problema ka sa iba, wag mo i-deny yung issue, harapin mo agad para ma-solve at makapag-move on ka na. Maharap mo rin dapat harapin, okay? In the area of your fortune, you have the Wheel of Fortune here. Yes, nakita ko rito na kung ano man yung ginagawa mo, yung outcome, maganda. Kung ano man yung inaasikaso mo, unti-unti na umaangat, unti-unti na umaayos, maramdaman mo to this week na parang yung dating struggle, unti-unti mo nalalagpasan, gumagaan na, umaayos na, umaandar na in your favor. Meron dyan yung mga inaasikaso mong papeles, nakita ko rito na magiging magkakaroon na ng completion, ano? Yung approval, makukuha mo, the yes card is here, mabibenta mo na, mabibili mo na, that's what I'm hearing. No, merong magandang nangyayari. Pero ang mahalaga, sabi ng spirits mo, Aquarius, you have to take action on it. Hindi iikot si ruletang ito, para siyang ruleta, diba? Para siyang orasan. Hindi siya iikot kung wala kang gagawin. Kung nakatunga ka lang dyan at naghihintay ka lang. You have to move. You have to step forward. You have to try. Yan. Pag sinubukan mo at ginawa mo, makikita mo. May realize mo bigla, madali lang pala. Kaya ko pala to. So bigla-bigla nagiging smooth sailing lahat at nagiging gamay mo na yung proseso at nakukuha mo yung good outcome from your initiative. Kaya kailangan para umikot si Wheel of Fortune, ina-actionan mo, ginagawa mo, humahakbang ka. Okay, may pag-andar from your part, from your end, para umikot din yung kapalaran in your part. Kasi para nakikita din ng spirit guides mo sa kani universe, uy, ang galing ni Aquarius, seryoso talaga siya at ginagawa niya, makakaya niya. Desidido talaga siya para ma-achieve niya yung goal niya. Kaya yun, push, umaayon sa'yo ang kapalaran, umaayon sa'yo si universe na binibigay niya sa'yo yung deserve mo. Kasi tinatapatan mo siya eh. Binibigay mo rin yung makakaya mo eh. Kaya binibigay din niya yung deserve mo. So ngayon, go push, work on it, and kapalaran ay nakangiti sa'yo this time. Okay? So, clarify this Wheel of Fortune. Nakita ko rin dito kung may plano kang gawin ng isang bagay, now is the right time to do that. Magaan ang proseso this time, nakangiti sa'yo sa universe, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Seven of Wands. Yes, ngayon, nakita ko ito, Aquarius, dahil nagising ka na sa isang katotohanan, halimbawa sa isang relasyon, sa isang pag-ibig na parang, hindi pala siya for me, niloloko lang pala niya ako, o kaya siya pala rason ko bakit ako nakalugmok ngayon. Dahil ngayon, i-defend mo yung sitwasyon na yan, i-defend mo yung decision mo na yan na parang, ito yung papanindigan ko, ito yung na-realize ko, ito yung action ko, I will defend at papanindigan ko to. And kahit anong sabihin ng ibang tao, I will not stoop down to your level. I will stand tall and claim my power na ito yung gusto ko, ito yung desisyon ko. Doon daw iikot ang kapalaran mo. Okay? Kapag pinanindigan mo yung bagay na nagising ka and nakatayo ka doon at hindi ka nagpapalansing o hindi ka nakapanghinaan sa sinasabi ng ibang tao, doon iikot ang kapalaran mo. Kasi pinanindigan mo eh. Standing tall, doing it, kahit na walang sumusuporta sa'yo, kahit na walang naniniwala sa'yo, ginagawa mo siya.
at doon iikot ang kapalaran mo. Halimbawa, example din. Example lang kanina ha, yung sa relasyon. Example lang yun. Halimbawa, sa trabaho, na-realize mo na, kaya pala hindi ako ma-approve sa ginagawa ko because ito pa rin dapat gawin. So ngayon, actionan mo yung dapat gawin, yung mga na-realize mo, at paparindigan mo yun sa'yo mo, ito ang dapat kong gawin, ito dapat kong simulan, ganito yung proseso, pero maraming tao sa paligid mo, uy, wag yan, mali yan, pero ikaw sa'yo mo, hindi, ito tamang gawin, ito ang tama. So kahit maraming naysayers, maraming bashing, maraming mga taong nag-oppose sa gusto mo, defend it, stand tall, and prove it to them, at doon iikot ang kapalaran mo. It will go in your favor at ngingiti sa'yo ang langit. Sabi niya, uy, si Aquarius, ang galing at mapapatunayan mo sa kanilang lahat. Mapapatunayan mo, sinasabi ko sa'yo, mapapatunayan mo sa kanilang lahat na tama ka. Na tama yung decision mo, tama yung ginawa mo, tama yung hakbang mo, tama yung ginawa mo this time. So congratulations. In the area of your divine messages, you have the Page of Pentacles here. Sabi ng spirits mo, yes, may paparating sa iyo yung bagong blessing, probably a new job, a new opportunity, a new sideline, pwedeng bagong negosyo din. Anything new in your life na alam mong may makukuha ka dyan na magandang blessing o magandang resulta o pera o magandang kapalaran. Sabi ng spirits mo, ito ang pagkakataon mo na aralin siya. Huwag ka daw magkakasya sa stock knowledge lang na alam mo, na i-apply mo lang doon. Kailangan matuto kang i-accept sa sarili mo na, kailangan ko pa malaman yan, kailangan ko pang aralin, marami pa akong pwedeng matutunan, marami pa akong pwedeng malaman na pwede kong i-apply this time. Kasi nagbabago ang panahon, Aquarius Nagbabago ang panahon, so for sure nagbabago din yung mga pag-aaral tungkol sa ginagawa mo, kaya kailangan, up to date ka sa mga pagbabago para may apply mo yun sa current situation ng iyong ginagawa. Sabi ng spirits mo, busisiin mo up and down, kaliwat kanan, lahat ng pwede mong aralin mo para kung may problema man, madali mong matapalan, madali mong ma-actionan, madali mong magawa ng resolusyon, okay? Sabi ng spirits mo, itong ginagawa mo this time, na pag-action sa isang bagay na pinaprioritize mo on your own, do this and make this your top priority. I-prioritize mo ito sa taas ng listahan mo para matapos mo siya agad at magawa mo siya successfully agad-agad, okay? Make this your top priority. Tama na yung parang gagawin mo ngayon, bukas hindi. Kailangan consistent ang effort, consistent ang iyong paggawa para dire-diretso siya. Okay? Make this your top priority. So, clarify natin siya. Page of Pentacles is being clarified by eto, mga talon. Page of Pentacles is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Ngayon, isipin mo daw ang sarili mo. Isipin mo ang kinabukasan mo. Yung bagay na pagkakaabalahan mo this time, whether negosyo or sideline or passion project or trabaho, sabi ng spirits mo, itop priority mo yan. Kasi nakita niya, magbibigay sa iyo ng kasaganahan, sarili mong pera. Makakaipon ka dito, makakabili ka na ng gusto mo, makakapagpundar ka na ng gusto mo, at magiging mas maayos ang buhay mo. Aangat ka. Money is yours. Pagyabong ng buhay mo. Magkakaroon ka na ng ipon pansarili mo para hindi ka naaasa sa ibang tao. Nakita ko yan. Your financial independence is gaining a better result. Financial independence and also financial freedom is yours. Nakita ko talaga na lalago ang iyong kapirahan. Kaya naman, ito pinakakaabalahan mo, seryosohin mo to. Nakatutok ka dapat dyan and make this your top priority kasi dito ka lalago. Dito ka aasenso, okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have flowers, happiness. Yes, may happiness ka daw na aasahan this time. Congratulations. Another message, will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. O sabi ko sa'yo, di ba kailangan nakatutok? Nakatutok ka sa target para sure ball ang tagumpay. Nakafocus ka doon, okay? Another message, you have chair empty, someone is living your life. Yes, dahil nagising ka sa katotohanan, meron ka ng mga iwanan, meron ka ng mga bibitawan, meron ka ng bakod o harang against other people na pumopoke sa'yo, nag-criticize sa'yo, inaaway ka o kaya panggulo sa buhay mo. May bakod ka na, iiwanan mo na sila. Yan ang konfirmasyon. Okay? Another message, you have September. Meron po ba kayong, ngayong buwan na ito, pagpasok ng Setyembre, nakita ko yan, na parang meron kang gagawin. Pero ngayong buwan na ito lalabas yung initial na susi o initial na news about something na magaganap sa Setyembre para sa iyo, Aquarius. So, this is a milestone. So, congratulations. Another message you have, love. Baka may love na dumating sa iyo sa September. Congratulations. Or may magandang milestone when it comes to love. Pwedeng love sa work o love sa passion mo, sa passion project mo, sa career mo, no? May magandang development daw dyan. Another message of inkpot, problems to be resolved. Yes, okay lang yun. May mga problema ka daw dapat lagpasan, pero kaya mo naman yan, okay? Outcome mo, pag-usapan natin, Aquarius. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Pasagutin natin yan at the end of this, okay? So, Aquarius, ang outcome mo for July 28 to August 3 ay, you have the 3 of Wands. Wow!
Whatever you're waiting for is here. Meron ka siguro hinihintay na tawag, text, chat, email, or trabaho, or confirmation na parang go signal na parang Aquarius, eto na, nandyan na, kompleto na yung papeles, yung visa mo approved na, o yung exam nyo ay pasado ka ganyan, or you're waiting for the confirmation sa training, confirmation sa interview, anyan. So meron kang hinihintay for a very long time at pinagdasal mo to, parang God, please give it to me, yun na po hinihintay ko, yun yung pumbabago sa buhay ko. Yes, nakangiti sa iyo ang langit, darating na yung hinihintay mo at ito'y babago sa buhay mo. You're now awakened for a brand new life at magsisimula ka ulit ngayon na fresh at bagong mga tatahaking landas na bibigay sa iyo ng prosperity. Okay? I-clarify natin. 3 of Wands. Ang hinihintay ay darating na babago sa buhay mo. At hindi ka na babalik pa sa past. Here, especially here with the 5 of Cups. Tuldok na yung past, mag-move forward ka na. Ito na yung hinihintay, paparating na. Kaya kailangan talaga mag-aral, Aquarius. Aralin mo siya mabuti with the Page of Swords and Page of Pentacles. Aralin mo mabuti para yung darating, mapakinabangan mo para sa mahabang panahon. Okay? The 3 of Wands being clarified by the Sun card. Yes. Sobrang saya mo. Sobrang saya mo na darating na yung hinintay mo. Your jump, takpan ko lang ha kasi jubad siya yung images. So, ngayon maging positive ka lang because what you're waiting for is here. Magiging sobrang saya mo. Parang narinig ko, magiging free ka na, magiging malaya ka na to do things better. Kasi parang umangat ka eh. Parang umangat yung position mo, umangat yung status mo sa life at magiging maligaya ka sa paparating. So ngayon, be positive lang. Think positive na mapangahawakan mo yung darating. Alam mo yung quote na thank God for giving you your manifestation and also ask God for wisdom para makip mo sa life mo yung manifestation mo na naganap sa buhay mo, no? Magandang quote 'yun. Pinapahawakan ko rin 'yun na kung ano yung dinasal mo, hinintay mo, parang God give it to me. Yung dinasal mo na manifest mo, nakuha mo this time. And mag-pray ka rin kay God to give you the wisdom at kawais na isip para mapanghawakan mo yung blessing na yun for a very long time. Okay? So ngayon, be happy, think positive, and everything will be yours. Okay? Napakaganda. So Aquarius, that is your July 28 to August 3 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on that one question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Aquarius sa sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon, granting you this wish. Okay? First, you have 1 and you have 2. Ayan. Okay. So, Aquarius, open your eyes, inhale. And exhale. The answer to your question is you have the 8 of Swords upright. You have the Strength card in reversed. You have take action. And you have choose a new direction. Okay, regarding to your question, napakalinaw. Sabi ng spirit guides mo, the Strength card in reversed, para nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng hope, nawawalan ka ng pasensya, gusto mo nang bumitaw. No? Nakikita ko yan for you. And ngayon parang feeling mo stuck ka na, you can't seem to find a way out of this, walang tumutulong sa'yo, nakita mo walang solusyon, walang nangyayari. May dahilan ko bakit nangyayari yan, Aquarius. Kasi sabi ng angel mo, choose a new direction. Ibig sabihin, yung question mo, hindi yan para sa'yo. Kaya nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng pasensya, sobrang stress ka na sa outcome ng question mo, and you feel like, akin pa ba to? May magaganap pa ba? Kailangan ko na ba mag-give up? Ganyan. Kasi parang nakatali ka na eh. Stuck ka na eh. Wala nang paggalaw eh. Kahit anong piga mo, wala na nangyayari. So, this is a confirmation for you, Aquarius. Sabi ng spirit guides mo, sa question mo, you need to choose a new direction. May ibang para sa iyo, hindi ito 'yon, no? May ibang para sa iyo na malalaman mo daw na para sa iyo isang bagay kapag dire-diretso, pag magaan. Kapag magaan sa loob mo, magaan 'yung nangyayari, may power doon eh. May mararamdaman mo eh. Sa ngayon, hindi 'yan para sa iyo 'yung question mo. And sabi ng spirit guides mo, ng angel mo, take action. Actionan mo na. Harapin mo na yung pangyayari na, okay, I need to give this up. Baka nga hindi to para sa akin. Kailangan ko nang gumalaw, kailangan ko nang umalagwa. I need to find other ways, other solutions, other paraan para makawala ka na dito. And there's a new direction for you. May ibang bagay pa para sa'yo na mas maganda, mas malaki, mas better para sa'yo. Nakita ko dito, Aquarius, parang pinupull ka ng spirit guides mo, ng angel guides mo, ni Lord, ni God, ni universe sa ibang bagay. Nire-redirect yung buhay mo. Okay? Huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin yung nangyayari. Just face it, let it go, let it flow, and what's yours is yours. Okay? What's yours is yours. Ang nakatadhanang para sa'yo ay para sa'yo. So Aquarius, yung po sagot sa inyong tanong. Hopefully po yung naka-resonate ka. Ito rin po yung July 28 to August 3 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. I love you. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.